Ngayon, ang burol ni Lolo Fred. At sa mga oras na ito, ay kami ay nag-aalay ng aming mga panalangin upang kami ay gabayan ng Panginoon bago man kami tumuloy sa aming gagawin. At pagkatapos nga namin nag-alay ng dasal, ay nagpictorial muna ang pamilya namin na syempre kasama pa rin si Lolo. At pagkatapos nga ng mga kaganapan kanina, ay sinimulan ng linisin itong lugar na kung saan ay binurol si Lolo. At habang nililinis ang paligid, ay parang masakit sa loob at may mabigat na pakiramdam sa dibdib dahil maya-maya na lamang ay ililibing na si Lolo Fred. At sa mga puntong ito ay nilalabas na si Lolo Fred at ilalagay na sa sasakyan. Napakabigat pala sa pakiramdam ang ganito guys. Ang mawalan ng isang lolong mapagmahal, mabait at sobrang lambing. Alam niyo yung pakiramdam na parang hindi ka naniniwalang nangyayari pala ang mga ganito. Na parang minsan akala natin ang buhay ay tuloy-tuloy lamang. Na akala natin na ang buhay ay walang katapusan. Pakiramdam ko nga para lang akong nananaginip. At ngayon nga guys ay naglalakad na kami at ihahatid na namin si Lolo Fred sa sementeryo. At ngayon nga guys ay makita nyo ang napakarami talagang nagmamahal kay Lolo Fred. Dahil marami ang nakidalo at nakimarcha sa amin. Yun ang isa sa pinakamalakas na pruweba na si Lolo Fred namin ay mapagmahal at mabait. Guys, gusto ko pong ikwento sa inyo bilang apo kung bakit sobra akong nasasaktan sa pagkawala ni Lolo Fred. Nang sa ganon, ay maunawaan niyo po kung bakit napakalungkot ko bilang apo niya. Alam niyo po, si Lolo Fred, siya ang isang nag-udyok sa akin at nagpalakas at nagpabuo ng aking kalooban upang maging isang ganap na vlogger. Alam niyo po, talagang suportado po si Lolo sa akin sa lahat ng plano ko sa buhay ko. Lalong lalo na po sa aking pag-vlog. Kapag may mga bago pong akong ina-upload na aking mga videos, gustong gusto po niya talagang pinapanood ang mga iyon. Hanggat maaari, wala po siyang dapat na lampasang panoorin na aking mga contents. Isa pa po yung hindi ko makakalimutang binigay sa akin ni Lolo Fred ay yung jacket po na isa sa pinakagusto niya. Dahil lang sabi po niya sa akin, dahil mahilig po ako sa mga nature trip, ang sabi po niya sa akin, "Apo, regalo ko ito sa'yo upang sa ganon ay hindi ka malamigan at saka para safe ka." Yun po ang lagi niyang sinasabi, na mag-iingat daw po ako palagi at wag na wag ko daw pong susukuan yung mga bagay na gustong gusto ko talagang ginagawa. Alam niyo po, napaka-thoughtful po talaga ni Lolo Fred. Alam niyo po, kung bakit nasasabi kong thoughtful talaga si Lolo Fred? Dahil every time po na tumatawag si Lolo Fred kay Mami at kung nababalitaan talaga ni Lolo na umuwi ako dito sa aming bahay at alam po niya na bibisita kami sa Cordon. Alam niyo po ba yung lagi niyang sinasabi nun? Na, "Oh, adda ba ni Melo? Meron ba si Melo?" sabi niya. Dahil kung sasama siya, ay pagluluto ko siya ng paborito niyang pinapaitan. At kapag meron nga po talaga ako, ay nagluluto si Lolo saka si Lola ng paborito kong pinapaitan. At sabay-sabay po kaming kumakain sa hapagkainan. Alam niyo po, mahal na mahal ko po si Lolo Fred dahil si Lolo Fred po ay isa sa nagbigay ng sobra-sobrang pagmamahal sa akin. At nung nalaman ko po na wala na si Lolo, ay talagang nadurog po yung aking puso dahil hindi ko po lubos na maisip na wala na po yung Lolo namin. Alam niyo po guys, sa pagkawala po ni Lolo, simula po nung nawala siya, ang laki po ng pagbabago. Wala na po yung nanlalambing kay Lola, nagsasabing, "I love you, bakit?" Nagsasabing, "Ang mga paborito kong apo." Tapos, every time po na nagmamana ako kay Lolo, wala na yung nagsasabi ng, "Oh, Pogi, oh, kay Soto." Ngayon po, wala na pong magsasabi sa akin ng mga ganung bagay. Dahil wala na po si Lolo Fred at wala na po yung aking hinahalikan at niyayakap kapag kami po ay nagpapaalam at aalis na sa kanilang bahay. Dahil yun po ay talagang routine ko na, yung aking halikan si Lolo sa noo, yakapin siya at magpaalam. Pero ang pangako po ng pamilya kay Lolo Fred, hindi po namin pababayaan si Lola Ness na kanya pong asawa. Lagi po naming dadamayan si Lola Ness at mas lalo po naming mamahalin ng higit si Lola Ness. Guys, minsan po napapaisip ako na sana ang buhay ay parang telebisyon lamang na kung may mga masasayang alaala
ay binabackward or fino-forward mo lamang upang balikan yung mga moments na yon. Pero hindi po kung wala na talaga, wala na. At yun po yung isa sa pinakamasakit na tanggapin, ang mawalan ng isang mahal na mahal sa buhay. At alam nyo po guys, na kahit gaano pala talaga kayaman ng isang tao o kahit sino man ay hindi mo talaga mabibili ang oras upang sa ganun mas humaba pa ang buhay ng mga mahal natin sa buhay. Pero kung sakali man po na nabibili ang oras, siguro isasanla ko ang lahat ng pwede kong isanla upang sa ganun ibili ko para kay lolo, dahil gustong gusto ko pa po siyang makasama. Pero alam naman po natin na hindi po yun mangyayari, kasi pag wala na po talaga ay wala na at hanggang dun na lamang po. Kaya guys, sa lahat po ng mga nanonood ngayon na aking mga followers and viewers, ang may papayo ko lamang po sa inyo ay mahalin niyo po ng lubos ang inyong mga mahal sa buhay, lalong lalo na po ang inyong mga lolo at lola. Dahil kapag kinuha na po ng Panginoon ng ating mga buhay, ay hindi na po natin pwedeng balikan yung mga alaala na kasama natin sila. Dahil nga po sa buhay ay wala pong rewind, dahil ang buhay nga naman natin ay hindi po parang sa telebisyon. Pero kung hindi man natin may babalik ang kahapon, pwede naman po tayong magmahalan at iparamdam pa yung tunay na pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay habang sila pa'y malalakas at nandyan pa. Kung kaya't i-treasure at i-cherish po talaga natin ang bawat minuto, oras at araw na kasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay. Pero sa pagkakataon po na ito ay gusto ko pong sabihin kay Lolo Fred, kung siya man po ay nakikinig, Lo, mahal na mahal ka po namin at hindi po namin pababayaan si Lola. Lo, magpahinga na po kayo dyan at kami na po ang bahala. Bye-bye, Lo.